Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Tope, tambalanista since 2010. Napasulat ako kasi may mga katanungan ako sa buhay ko na hindi ko masagot. Bilang mga idolo ko kayo sa radyo sa matagal na panahon at subok na ang husay ninyo sa pagbibigay ng payo. Umaasa akong mabibigyang linaw ninyo ang mga bagay-bagay na hindi ko maintindihan. Sana po ay mabasa at mapag-usapan po ninyo ang sulat ko sa podcast. Hindi po kasi kayo napapakinggan sa time slot nyo dahil nasa trabaho na ako sa mga oras na ito. Bawal po ang radyo o makinig ng kahit ano. Bata pa lang ako, alam kong hindi ako tigasin gaya ng ibang lalaki. Malambot po ako at may pagkasilahis. Dahil po dito, naging mahiyain ako at palaging umiiwas sa mga tao. Ayoko po kasing mahalata ako. Pero kahit umiiwas na po ako, tampulan pa din ako ng tukso. Tuloy, lagi akong absent dahil binubuli ako ng mga klase ko. Ayoko po ng pagkatao ko. Gusto ko pong magpakamacho. Gusto ko pong magpakalalaki. Pagkatapos ng high school, lumawas ako ng Maynila para magtrabaho. Dahil gusto kong magpakamacho at magpakalalaki, nag-apply ako sa isang construction company. Natanggap naman ako bilang laborer. Kalaunan, na-regular ako at naging skilled worker. Sa kabila nito, hindi pa din nagbago ang pagtingin ng mga tao sa akin. Mas lumala pa ang panunukso sa akin. Madami namang nagkakagustong babae sa akin. Pinagseselosan nga ako ng ilang mga katrabaho ko kasi yung mga pinupormahan nila sa akin malapit. Madami-dami na din ako naging girlfriends at bawat isa sa kanila nakakamerot ko na. Pero bakit hindi po ako naa-attract sa kanila? Recently nahulog po ako sa malapit na kaibigan sa trabaho. Okay naman po kami nung simula. Napagbibigyan namin ang init ng aming mga katawan. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalamig ang ugnayan namin. At iniiwasan niya po ako. At ang masakit, nawalan siya ng respeto sa pagkatao ko. Kaya nadoble ang pambubuli sa akin sa trabaho. Malungkot po ako kasi wala akong mapagsabihan ng pinagdadaanan ko. Wala po akong kaibigan kasi madaming naiinggit sa akin. Kasabay po ng mabilis na pag-angat ko sa trabaho, ang pagkawala ng aking mga kaibigan. Minsan nga naiisip ko na lang na magpatiwakal. Tambalan, ano pong gagawin ko? Tulungan po ninyo ako para gumaan ang aking pakiramdam. Ang inyong tambalanista since 2010, Tope. Hello there, Tofi.
Hello, Tope! Top. Oo, Topi, Tope, top. Ayan, Tope, alin sa mga bagay-bagay ang gusto mong unahin kasi medyo madami. Ito yung sinasabi natin na kapag lahat sabay-sabay po nating iniisip, ito po yung magiging dahilan kung bakit tayo po ay mabubulok ng maaga. Correct. Oo, kasi lahat sabay-sabay na inisip, isa-isa lang. Ang araw nga, isa-isa lang na dumadating. Ang gabi, isa-isa lang na dumadating. So, one day at a time, one night at a time. Diba? Dahan-dahan lang, kalma-kalma lang. Ganun. So, para sa Tope, alin ba yung gusto mong unahin sa lahat ng mga issues mo? Issue mo ba yung, kasi nakita ko, sabi mo, sa pag-angat mo sa trabaho, nawawalan ka ng kaibigan. So, issue mo ba yung pag-promote ka na walang ka ng kaibigan? Kasi sa dami ng issue mo, parang naguluhan ako sa dami ng issue nagaganap, di ba? Yan. So, alin dun sa mga issue, partner, ang gusto nating unahin? Ito po ba yung nalulungkot ka kasi hindi ka makapagpakatotoo? Tapos nabubuli. Parang hindi ko alam kung alin yung uunahin ko isa-isa. Kaya gets namin kung ano yung nararamdaman mo na parang nape-pressure ka, nahahaggard ka, nasistress ka at may feeling ka na parang gusto mo nang tapusin. Pero first and foremost, huwag mong iisipin na tapusin ang lahat. Okay? Dahil because may pag-asa. Yes. Diba? Sa bawat pagsikat ng araw, it's a symbolic of new hope, new life, new everything, kabisyo. So sa bawat pagsikat ng araw may bagong pag-asa. So wag mong iisipin na yung pagpapatiwakal para isang araw masabi mo sa sarili mo na, ay, nalagpasan ko pala yon nang wala akong ginawang masama sa aking sarili. Diba? Wag mo i-consider yon. Kailangan mawala na sa bokabularyo mo yon. Wag mo nang i-entertain yon. Ngayon, isa-isahin natin na medyo himahimayan natin, medyo madami-dami ito. May bayad ba to? Meron ba bayad itong na to? Yung paghihimay-himay kung namin malaki ang bayad, di kaya namin tagtarin, himayin, durugin, isa-isahin. True, pero kung hindi, mga lang to, tigkalahating kilo lang. Sa dalawa lang po namin hihimayin, di ba? Pero, saan ba natin uunahin? Dun sa part ng gusto mong magpakalalaki pero hindi mo magawa? Alam mo na yon. Kung baga, recognized mo na naman yun. Acknowledge mo na sa sarili mo that you are who you are. You are not straight. Diba? So acknowledge mo na yun sa sarili mo. And natanggap mo na yun sa sarili mo. Ang problema mo ngayon na nakikita namin na pinakamalaki ay piniplease mo kasi yung tao. Yan na nga you are a people pleaser. Nakakapagod yun. Alam mo, hindi magandang habit yun Hindi magandang ugali ng isang tao na lagi tayo nagpi-please. Nakakabulok ulit yun. Yes. Matakot ka, mabubulok ka na maaga. Nakakabulok ang pagiging people pleaser. Correct. Kasi ang katotohanan po ng buhay, you cannot please everybody. So true. Hindi lahat ng tao ay mapapa-agree mo sa mga bagay na gusto mo. Diba? May mga tao talagang mambubuli, may encounter natin yan. May mga taong manghahamak sa atin. May mga taong magugustuhan tayo at may mga taong kahit mabait naman tayo, mabuting ginagawa namin pero masama pa rin sa kanila. Correct. If that's the case, hindi mo sila kailangang i-please. That's not your problem. Sa madaling salita, may gawin kang mabuti, may sasabihin Correct. sila. Ang konti naman ng itinulong. Yes. May gawin kang masama, may sasabihin sila. So, really, you cannot please everybody. Yun, kailangan maging mantra mo yun. Kailangan it's always on top of your mind. Hindi mo kailangang i-please ang mga taong ito. Kung ayaw nila sa'yo, ayaw mo rin sa kanila. Di ba? That's it. Hayaan mo lang sila. Kung meron kang marinig na hindi maganda mula sa bunganga nila, hayaan mo lang din sila. Dumistansya ka na lang. Yun yung pwede mong gawin. I-practice. Although, partner, it takes time. Kasi ako dati, nung medyo mas bata pa ako, medyo people pleaser ako eh. Gusto ko na natutuwa sa akin yung mga tao, may maganda silang sasabihin lagi sa akin. Tapos nakakapagod siya kasi nga totoo, hindi mo pwedeng ma-please lahat. May kanya-kanyang opinion yan, may kanya-kanyang diskarte sa buhay, may kanya-kanyang mga kultura, 'di ba? Ang pink para sa kanila nakakabulok na kulay, 'di ba? Na para sa akin ay hindi, 'di ba? So ipipilit ko ba ang kulay pink sa kanila ay hindi naman nalag-trip yung pink? Totoo. Mas kulay pa lang ito,
ito ha. What more dun sa pagkatao, sa ugali, and Correct, all. sa mindset mo Correct. at sa marami pang aspeto ng buhay mo. It will take time. Yes, kapag people pleaser ka kasi, you smile in front of them. But you know for yourself, 'di ba, pag mag-isa ka na lang, na hindi ganun. umiiyak ka. Ganon yung nangyayari. Correct. Ito nga, 'di ba, Nakakapagod behind yun. the scene, behind the camera, 'di ba, umiiyak ka, nagsusumbong ka na sa amin. 'Di ba, kasi piniplease mo sila. Kung ayaw nila sa iyo, 'di ba, hayaan mo sila. Ano ang gagawin mo? Go to a place where you are appreciated. Correct. Maraming ganong klase ng sitwasyon. Maraming workplace na ganun pati. Yes, at Oo. maraming ganong klase ng tao na Yes. na-appreciate ang value mo. Correct. Na pwedeng ma-appreciate yung presensya mo. Na pwedeng ma-appreciate ang isang kagaya mo. Diba, yung sinasabi natin, kung hindi ka appreciated sa sitwasyong ganyan, 'di ba? Remove yourself from that situation. Bakit mo pa pinipilit? Correct, aalis ka dyan eh. Bakit mo, kumbaga sinisilaban ka dyan Correct. eh. Bakit ka magstay dyan? Totoo. So doon ako pupunta sa lugar kung saan ako ma-appreciate. Parang tulad lang yan, partner, ng kainan. Oo. So kung ikaw yung tipo ng tao na naaalibadbaran, yan. Nasistress kapag ka nakakakita ng marami mga kutsara at tinidor at maraming mga iba't ibang uri ng baso kasi social yung kainan, di ba? Oo. Bakit mo hahayaan na nandiyan ka doon sa social na kainan, hindi kang makasabay? Correct Di ba? ka. Bumalik ka na doon sa karinderya kung saan napakasarap ng buy one take one na bopis. Kung saan pwede magkamay. Correct, may libreng sabaw. Correct. At yung tindera, kinakamay niya yung mga baso na kasawsaw yung daliri niya dun sa tubig, di ba? Pero mas Kung trip meron mo mang yun. ganon, di ba? Madaming ganon, Oo, partner. di ba? Oo. Oo. Pero mas trip mo, mas komportable ka doon at mas ikaw doon sa lugar na yon. Kesa yung pinipilit mong okay lang naman yung yung you try and explore other things. Like kunyari, pupunta ka sa mga social na lugar. Pero eventually, dadating din yung panahon na mapapagod ka kasi hindi ikaw yun eh. So yun yung sinasabi natin. Hindi ikaw yung pinipilit mo maging laborer para sabihin na brusko ka, macho ka, ganyan. Kung sa totoo lang nga, gusto mo mani-pedi, hindi ko alam for lack of examples. Yun. So wag mo nang ipilit yung sarili mo dyan sa opisina, sa workplace na yan na hindi ka appreciated. Yun nga yung sinasabi ni partner. And maraming mga workplace na ina-accept na ang mga taong hindi straight. In fact, in a workplace, ang dami ng ganon. Diba? So hanapin mo yung kumpanyang ganyan. Yung magiging happy kapag ka umaangat ka. Hindi yung nawawalan ka ng kaibigan tuwing may mga nangyayaring ganap. Diba? Totoo yun. At choice mo yun, Kabisyo. It's just, parang nangyayari lang, pag titignan natin, it's just so alarming na parang pag nalaman ng mga tao ng isang tao ay, di ba, tibo, bakla, silahis, bakit may panunukso? Bakit may Diba? bakit may pambubuling na gaganap? Yun yung parang pagtitingnan mo, zooming out from the situation, bakit ito nagiging kultura? Bakit ito nagiging tradisyon Yes. na ginagawang tukso kapag nalaman nilang isang tao ay silahis or bakla, 'di ba? Tao po sila, mga kaibigan, 'di ba? They should be appreciated. Baka nga mas marami pang strength yan kaysa sa iyo. Baka nga mas magaling pa sila sa iyo. Totoo yun. Yun ang katotohanan eh. So hindi magandang habit po yun. Hindi magandang maging kultura na bubuuin natin sa mindset natin. So hindi magandang gawing norm ng isang society, ng community, yung panunukso kapag nalaman natin ng isang tao ay different. O, hindi 'di ba? Correct. Kumbaga, unique ka, 'di ba? Yun yung sinasabi natin. So medyo tanggalin po natin sa mindset natin 'yon, mga kaibigan. Totoo. Babalik tayo dun sa lugar kung saan ka appreciated. Dapat ganun yung gagawin mong diskarte. Yung tipong pag party, ikaw yung unang hinahanap. Yes. Yung tipong kapag ka merong kailangang i-organize, na merong creativity, na kailangang ipakita, ikaw yung top of mind. Kasi nga, you are appreciated for your strength. Doon ka pumunta sa kumpanyang yun. Yes. At maraming ganyan na kumpanya. Tama. Deadma ka na dyan sa mga pangit na yan. Di ba? Deadma ka na sa mga walang pakinabang sa buhay mo. Totoo yan. So, Ganun. sinimplify lang natin kasi pag hihimahimayin mo talaga, kung ang daming issues and concerns. ang dami mong concerns na bring up, 'di ba? Pero kung tutuusin, nasa lugar ka lang ng mali ang mga taong nakapaligid sa iyo. So in this case, ikaw na yung aalis sa sitwasyong 'yan and go to a place where you are valued. Correct. Maraming mga tao ang makaka-appreciate sa iyo. Sa madaling Simple. salita, hindi ikaw ang may mali.
Correct. Sila yung may mali, di ba? Totoo Kasi hindi nila yun. makita yung value mo. So, do not try to always adjust to their norms. Do not try to Yes. adjust to what they think is right, correct, at yung mga ganyan. Wag na. Kasi mapapagod ka niyan at hindi lang mapapagod ka, mabubulok ka na maaga. Ayokong ang daming nabulok na, di ba? Totoo. Parang Mapapasama sa kanilang ilang taon, isa-isa nang nabubulok. correct. Ilang taon ka lang pero bulok ka na, di ba? Parang ang pangit naman sa pakiramdam. Huwag mong hayaan na destroy ka ng mga tao, 'di ba, sa maling nakikita nila Yes. sa iyo. Kasi alam mo sa sarili mo, kilala mo sarili mo Correct. Magaling ka. Magaling ka. You have your Oo. strength, True. 'di ba? You have your skill. You are talented, you are unique. At ipakita mo ito sa mga taong kaya nilang i-appreciate. At hindi sa mga taong kahit nagpapakita ka ng kabaitan, kahit nagpapakita ka ng kabutihan, pinapakita mo lahat ng magagandang asal mo and all of your strengths. Pero binababa ka pa. mali ang lugar na kinaroroonan mo ngayon. So change your battlegrounds, Kabisyo. Hanap ka doon Alis sa ka dyan. lugar kung saan mag-e-excel ka Correct. at ma-appreciate ka. Lagi mong tatandaan, 'di ba? You cannot please everybody. Yes. 'Di ba? And there are a lot of things that you cannot control. Sasabihin ng ibang tao, 'di ba, behavior ng ibang tao, galaw ng ibang tao, hindi mo lahat makokontrol 'yan. Ikaw ang aalis diyan, and Alis that ka na. is within your control. Yun yung pwede mong gawin. Yes. Yan. So, sana hindi man na-discuss ito sa ating podcast, Tope. Ito namang mga tambalan segments na ito ay hindi naalis sa ating Facebook ng Love Radio Manila. Tapos nasa YouTube din siya. Yes. Diba? So wala man ito sa podcast. May TikTok live ba? Wala ngayon, 'di ba? Wala. pero pwedeng ang TikTok hindi naman nasa-save eh. Pero ito kasi okay. it's already here sa Love Radio Manila page. It's also being posted on YouTube. Na by the way, ang official account natin ay Love Radio Manila on YouTube. Madami kasi nga mga iba't ibang mga accounts eh. So Love Radio Manila yung ating official YouTube account. So hopefully mapakinggan mo kahit hindi mo mapakinggan ngayon ng live. Kaya mo yung Tope. Umalis ka na dyan sa sitwasyon na yan. Simplify mo. Oo. Madali ang masusolusyonan. Go! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Mahirap maging people pleaser. Uy, wait lang. May bisita tayo. Hello. It's you I want to meet, not them. That's why I asked. There's a card for you. You wanna give her a Ay, mga tambalanisa, si MM. Si MM, kasal ka na? Ano na bang pangalan mo at apelido mo? Rose Micalabro. Rose Micalabro. Ay, Italian. This is Rocco. Hello, Rocco. It's nice to meet you. Nicole, and that's Chris. We've heard so much about you. Yes. No. She'll give you Good things. Yeah, cars, Where's my... Chris and she's got that's Auntie Nicole. Give her a hug. She's got cards for you. She's got cards for you. Oh my gosh, you're so cute. You're so Cute. cute. Look at You're so him. cute. Look. You're That's so Chris. He's cute. my neighbor. He's from Quezon. Si M ay nagsulat sa atin sa may Wagang Bornay ilang beses na, 3? Yes. Oo. Siya yung tambalanisa natin na from, ano ba yun? Ano yung first mo? Arinol, ano ba yun? The rice cooker. Rice cooker! Nicole, she smells so good. She's got car. Show her your car. Can I see your car? She's got a baby too. Ilang taon si Chris? Si Prince? 5. Yeah. 5. She's got a How old are you? How old are you? I'm 4, Auntie Nicole. Say hi to the Tingnan mo, to the iba people of na the Philippines. iba na magsalita to si MM. Dati hindi naman to ganito Oo, Bisaya accent. Hindi na, Galing ka na ba dito dati? 3 times. Nung bago pa nasunog, lagi ako nandito. Oo. Tandaan. Ano na, i-refresh mo sa memory mo yung kwento nitong si M. Ano to? From, ano ba yun? Rice cooker. Alam na mga tambalanisa natin yan. Kung kayo... Nagluto kami sa rice cooker. Oo. Nung nag-review ako ng board exam sa Manila. Yan. Okay. Tapos, siya ang nag-propose dito kay Rocco. Right? She proposed to you. In Bali, Right? Oh. She proposed to him. Hindi mo accent. Chris, kausapin mo naman yung asawa ko in English. Ngayon, tahimik muna ako kasi... Tapos ngayon, ang ganda na ng Mahirap. life niya. She already drives? Yeah. Oh,
When are you going back to Australia? Tonight. Tonight. Tonight na. That's why we're Tonight. going first. Thank you for dropping by. Hey. You're so cute. You have to say to Chris, kumusta, sir? Ah? Say, good morning, sir. He's a teacher. Ang cute naman ito. Marunong yan Liit magbasa na mukha para siyang si niya. Princess. At 3 years old, he learned to read by himself. Wow! Who's teaching you how to read? Who taught you how to read? No, it's mommy say. Ang Nag-blonde cute! yung hair niya after namin mag Boracay. Do you like the beaches here? Do you like Palawan? Yes. Ang cute niya, grabe. Sobrang cute. Tuturuan ko mag-Tagalog para ahon sa kahirapan. Oo. Ganun. Ilan taon na? 4 na, Sir Chris. Yung Sage, anyo? how old are you? Mm. 4? Meron akong paalay, pero parating parang yung kuya ko. Kumusta? Rocco, how do you... Is this your first time? No. Yes. I know. Oh, but only for vacation, not for... No, Not to stay. No, I'm not retiring yet. Oh. Ilan taon na Ayan. yung kid nyo? 4 years old. Nagpipay attention talaga si Oo nga, kanina pa mga 5 beses na inuulit. Dati diba kahit tatama, bayan ko pa naman to. Saan ka sa Quezon? Lucena. Ah, okay. Sacred Heart ako. Oh, anong barangay? Red V, malapit sa SM. Ah, Red V. Remember, nag-review ako ilaw ng SM? Oo. Ah, ikaw ba yun? Siya yun. Ah. Ano ang mga kwento ko? Madami siyang mga kwento. Tapos ngayon, Kailan ka ano umalis ng na. Lucena? Gumraduate ako ng Sacred Heart ng 2014. So, nag-work ako ng Manila until 2019. Mm-mm. 2018. Ayun o, sabi ni Coy Joves, wow, ayun pala si Ma'am M. Kaka-inspire ang life niya. Hello, Kabisyo. Ingat po sa Natandaan biyahe. nila, oh. Oo, natatandaan nila Sabihin yun. mo, miss ko, bumili ako ng bagong sasakyan. Oo. Nakabili na siya ng sasakyan para sa kanyang family dito sa ano. Nasaan ba yun? Yung sasakyan na yun? Yung Pupunta sinabi? nga dito kasi i-check nito mechanic. Ah, okay. Papunta dito. Oh, i-share may dala ng ng alay. Sa lab. Galing Quezon. Oo. Nasa QC na daw. Ang galing naman. Magandang morning. Ilang years na kayo together? 9 years this year. Sa June. Congrats. First and last jowa. Congrats. Yan. Sige, i-shoutout muna natin. Relax lang muna kayo dyan. I-shoutout muna natin yung mga tambalanista natin. Yung kambal mo, di ba may anak ka rin? Ilang taon? 7. Kaya 7-year-old. Boy and girl or Both boys. both boys? Are they in Manila or in Quezon? Hati sila. Isa lang. O, nasa lola yung isa yung sa akin nasa ang So, panganay. one is Quezon. Lupan ka ba? Lupan. Nagstay ako sa Lucena sa Cabana. Barangay Uno. Si Sammy Babe ay friend ko. Oh. Nung high school ako, kaya ako familiar sa lab. Kasi nung high school ako, lagi ko dinadala si Sammy Babe sa SM. Sa SM kasi. Pag may show. Mm-mm. Oo. Saka, nasa ibang stasyon na siya. Sa ibang station na siya. Doon pa rin ba siya? Oo. Sabi ni Mary Jane Bejerano. Kilala ko siya. Ayun. Sabi niya, matapos ko mapakinggan ang story mo agad, nag-friend request daw siya agad sa'yo. Sabi niya. Tandaan nila, oh. Kailan lang yun? Parang natandaan Yung nila. kanya, yung unang-una, ay matagal na. 2019 Miss Ems. Ayun yung nag-move ako sa Australia in Feb ko sinulat yun, 2019. Hindi, yung unang-unang kwento. Ayun yun, 2019. 2019 lang ba Sinulat. yun? Pagdating ko ng Australia, parang 2 days ako lang doon, sinulat ko yun. Mm-mm. Iba yun natin siya, Australia. Oh, Ay, Australia. iba talaga siya Ganon. magsalita, oh. 2019, oh. Hindi ko maintindihan minsan. Hindi ako makipag-away. O, kaya walang away. Walang away masyado I kasi don't fight because I don't want to speak in English. I argue in English. I just shut up. You understand the more Tagalog, lots of Tagalog words na? Na? I wouldn't say a lot. I can say A little bit. Konti lang, konti lang. I know when she's mad. because things like just fly. that's good. Tuwing kailan ka umuwi ng Pilipinas?
tinatry namin, nung after pandemic, twice na kami umuwi. So, tinatry namin every year sana. Oh. Para ano. Last time you weren't able to visit. No, we were only in Sofitel though. But Oo. it was our first time with Sage, so it was a bit hard. But now it's easier. Galing mo na Sanay. magsalita, no? Galing mo na magsalita. Ay, nasa customer service ako sa Australia ang work ko. Sa phone at emails. Doon na, yun na yung work mo, office girl ka na. Office girl, Chris from Na, Cleaners. dati, cleaner Diba? siya, cleaner siya ng mga Pangmalakasan. house, tapos ngayon, office girl na siya. Ang malakasan. Sabi ni G. Antonio, wala na naman pong maalala si Kuya Chuper. Alam na. Wala kaming naalala. He doesn't get mad at us. Like we go with bully. No reaction. No, he's NR. No reaction at all. In real life and in video. I've been listening to them since 2009 mistake. Kailan kayo nag-start? 2004. 20 years kami this year. In 2004. Yeah, it's an accidental. They were like an accidental. It's an accidental tandem. Yeah. Yes. 20 years? No. Yes, this year. They're 40 years old, these two. 40. 40 years old. 45. PB as well. Usually they go sometimes. Yeah. Yan. Nicole is famous. Ah, grabe naman. Thank you naman. She's funny. Says magandang. Magandang morning, Sage! Hello, Sage! Says give her a fist bump. She's got a car for you. Please, Fist fist bump. Ang liit ang mukha niya, no? Yeah. Di ba sabi ko pag nagkaanak yan, pang-artista na yun. Ayun na. Oh, kaya ang artista eh. Pag nalahian talaga eh. Bonggang-bongga. O ano, exit muna tayo sa live, partner. Oo nga. Oo. Babush na. Babush, mga tambalanista, makipag-usap muna kami. Kailangan po dito ng proper concentration. Charot. English kasi. Bye-bye.